ka-walk the talk, di ba, para dito kay James Max. At ang nakakatuwa doon ay yung angas niya ay may halong respeto. No? Ang hirap magalit sa mga ganong klase sinasabi as we enter the land of Dawn. Joy versus the Suyu. Ito na yung parang nagiging matchup of the season natin sa loob ng jungle. At kadalasan nakakalamang yung Suyu pero pag naka-snowball ang isang Joy, ibang usapan na. Oh, diretso ano kasi yun eh. Diretso kill. Or pwedeng dumiretso dun sa may bandang likod. And a basic common emblem for this Claude yung nag-flicker. Nagamit ka agad yung flicker. Grabe, sobrang Gigil. agresibo dito ng Team Liquid. Tinan mo, pinapahirapan ni Oheb. Ayaw pa kuhain, ayaw pa laruin. Oo, at nakita na rin natin, no? I think it was TLPH versus Twisted Minds na grabe talaga yung pressure na ginagawa ng TLPH sa mga gold laners natin. Kung saan I think it was Outplayed who went 0-3 dahil sa pressure nga na nilapag ng TLPH during that time. And this time around, di naman nila magagawa yon dahil wala silang Jawhead. But then again, napaflicker na nga nila agad yung Claude. Oh, ang daming napo-force din na spells and doon natin makikita that for both teams or specifically for TLPH, alam nila na gusto nilang matapos yung laban ng mas maaga from usual kasi we all know kung ano ang capacity or capabilities ng isang Claude. Oo, parang ang goal lang nila dito, feeling ko naman si Coach Pacbet nabasa niya na rin na kukuha ng Farsa or Nanonood ng MPL at pagsuporta ng kanilang teams. O pwede lang yung kung ano yung draft nung team na sinusuportahan nila. Pwede Pero sa gayahin. susunod natin na laban yung gamitin natin. Oo, at ayan na nga, papasok na tayo muli sa Land of Dawn. Keke Dot, masasaktan lamang ng konti nga ba? Hindi Konti naman. na. Konti lang. mahapdi na rin yung mga wasiwas dito ni Carl TZ. And ito, minsan na-underestimate mo yung mga ganun eh. Yung mga wasiwas ng isang Suyu. Pero kailangan mag-ingat ni Shizu dito. Level 2 pa lang siya. Oo, no. sobrang na-delay. At Kasi alam niya na mayroong mga players sa paligid eh. Okay. makaka-farm kaya siya dito at mukhang mabibigyan naman ni Keke Dot ng space at this is really good news. Si JP delikado pa ata. Okay na, makakalayo dito si JP habang BMI out muna itong si Shizu. Ngayon, tatransition ata dito ang Team Liquid. Nakapwesto na ang AP Bren pala bago magsimula itong unang pagong ng laban. Pero si Sanford ay na-force yung kanyang flicker. So kailangan mag-i-escape na dito ang AP Bren. Good cross-map trade mula dito sa AP Bren at mukhang sisimula na nga nila ang pinakaunang pagong ng laro nito. Alright. Carl TZ, tumugo agad. Naku, 30% lang yung buhay dito. Kailangan niya mag-regenerate ng kanyang buhay. Back sa shield yun, di mo nakikigit. Nabutan niya kagad. Itong si Sanji. Ngayon, papasok na si Carlito. Tinamaan ng Sun. Kaya lang, nakakuha pa rin ang pagong. Walang iba kundi si Young Goat. Si Dera ay critical ang kanyang buhay. Carl? Pero kailangan niya lang lumapit at pumunta doon sa damuhan. Pero walang damuhan sa gilid. First blood kagad kay Carl TZ. Turtle plus first blood. What a win for TLPH. Oh, tsaka na doon ang nangyari for AP Bren. Maganda sana na sila yung nauna pero maaga na zone out si Carl TZ. Tama. Tapos ang nangyari pa doon is that nagamit na agad yung Revitalize para doon kay Cholskirt. Kaya pagdating doon, na-zone out na sa may likod si James Banks. Oo. So nagzo-zone sila pero na-zone din yung dapat na pinoprotect nila. Nabaligtad pa nga doon sa laban na yon at makikita nyo sa ating gold difference hatid ng BPI ay mas yumayaman na nga si Oheb kung ikukumpara doon sa Claude dahil na rin sa pressure na nilalatag ng TLPH against Shizo. Literal, lumalas hit tapos nagbi-BMI pabalik ng Torre. Oo, yun lang muna sa ngayon ang kailangan niyang gawin kasi sobrang agresibo din ng Team Liquid Philippines. Ngayon tumama yung stun pero nakatalon. Back shield unit ay kakasa dito. Tinamaan na nga kagad. Itong si JP. Rush yung laki Sanji pero pinuntahan ni Der. Kaya lang itong si JP may ipin sa tatlo. Magiging apat. Sama-sama kagad ang mga bubuyog. At AP Bren ay nakakuha ng kill. Wow, that was a good trade para sa AP Bren. Malinis at wala atang nakuha pabalik ang TL doon. Wala naging trade pero pwede makapag-clear na minion wave doon si Sanford. Parang inaantay niya kung nasan yung Hilda. But so far, consistent naman, TLPH still on the lead in terms of gold. At grabe yung respeto ng mga players sa... What? Oy, nabit-bit Carl TC dito. Binababara pa rin ng flashlight. Ngayon nakaiwas. Kaya lang habol ni Shizu with a placing duet. At itong member mula dito sa Team Liquid ay sinasalo lang yung Darish gamit yung revive dito ni Keke Dot. Buhay pa rin ang mga umabante dito pero si Carlito ang nabigyan.
It's a 1-for-none trade once again. AP Bren, back-to-back pick-offs ang kanilang nakuha, kaya ang gold lead ng TLPH mula ng 1.5 ay bumaba ng 500. Turtle ngayon ay sinimulan na ng AP Bren, pero hahawakan ito ni JP. Nice feathered airstrike mula kay Sanji, pero mukhang itutuloy na nga ng mga bees ang turtle na to. Okay, 5K yung buhay nito. Ay lalabag yung Glorious Spot. Nabit bet! Pero si Carlito pa rin na magwawagi doon sa bagong na iyon. Atas muna si Angel, pero nandun yung flicker mula kay Sanford. Galing yan sa may gitna. Kuha din dito sa may bandang itaas na banda. At ang kupunan ng AP Bren ay lalayo na rin. Oo. Sobrang solid yung turtle take dito ni Carl TZ. Tingnan natin maigi, level 8 si James Spanks. Si Carl TZ ay level 7. So imagine the timing doon sa kanyang retribution. Because of that, nagkaroon na space dito si Oheb na makasira or makapag-clear na minion wave sa may top lane. Lumobo ang kanilang kalamangan. 2.7k na ngayon. Goal leader natin for this game is also Oheb. Kaya naman pagdating doon sa item niya, meron ka ng Hunter Strike, meron ka pang Sky Piercer. Isama na ang kasama ng Baby Cakes duo sa teamfight. Ito na yon, the power spike for the Granger. Nakita na natin, atid ng Infinix ang item check na yon. At ang ating TLPH ngayon, 3K. Ang kanilang kalamangan, medyo nahihirapan ng AP Bren na ibalik muli yung kaninang 600 na lang. Ang bilis ng naging gold swing natin doon ha. Lamang na lang ng 600 yung TLPH, but after 2 team fights or 1 team fight lang ata, ay bumalik na ng 3,000. Oo, kasi ano sila dito eh, parang every time na may nakukuha ang objective, parang dumediretso bigla yung TLPH din for a kill. Kasi alam nila nagamit na yung mga skills. Okay, atras muna si Chomsker dito. Nagamit na kakagad yung Crimson Beacon. Ngayon, kapit lang muna ang AP Bren. Lapag yung Glorious Body, save it for the strike. Si Der dito ay nangangalahati pa niyang buhay. Kekidot muna. Ang kanilang una ay nagamit na kagad yung Vitalist. Papasok si James Spanks. Hindi. Ang kailangan lang niyang gawin ay retrihin yung catapult na nasa may gitna para hindi magtuloy-tuloy ang cavalry. At quits lamang ang call ng AP Bren. Dedepensa na lamang muna sila for TLPH. Mukhang tuloy-tuloy ang kanilang pagpasok at pasisilip natin sa ating Infinix Handcam. Paano nga ba magsuyo ang The Young Goat? Ganun pala magsuyo, men. Kailangan 2 fingers. Oh, tsaka minomonitor niya yung paggalaw ng gold, ng kabuuan, no, yung economy ng magkabilang kupunan, no? Kasi sobrang importante nun. Alam mo kung nagagap ka ba, alam mo kung nalulugi ba yung gold day nyo, at least kahit paano makakagawa kagad kayo ng karampatang solusyon. Tsaka hindi dapat agad pumalagno kung mababa lamang ang lamang o lamang yung kalaban. Kaya naman sisimulan na ng TLPH ang turtle na to. Kekit at magbibigay lamang ng vision pero mukhang hindi na nga makakakontest pa. That's gonna be the turtle secured para sa Team Liquid. At 3.6k na ang kanilang gold lead. Papalayasin pa si Chopskirts pero James Banks! Okay, pumasok siya doon. Blazing Duet naman mula dito kay Shizu. Kaya sabay out. Pero ang problema, wala nang buhay din si Carl TZ. Makakatakas din. Kekidot ay kailangan dito makbo. Kaya lang hindi na siya makakatakas sa kamay ni Sanford. Napakatinding galawan mula sa Team Liquid. Oo, grabe yung pasok nila doon. Pero okay na sana yung response ng AP Bren eh. Sa totoo lang, ang ganda ng angulo ni James Banks doon papasok. Pero hindi pa sapat yung damage na pwede niyang ipakita. Siguro abang-abang na lang talaga para sa power spike ng isang Claude ni Shizo. Silipin natin ang community predictions. 82% ang naniniwala na mananalo ang Team Liquid. Pero agaran itong pinatahimik with a pick-off on Sanji. Okay, nagamit din yung ultimate mula dito kay James Banks, yung kanyang electrifying beats. At ngayon ay medyo kakalma lang ng saglit ang Team Liquid Philippines kasi alam nila na kailangan din nilang piliin kahit papano yung mga team fights na kanilang gagawin. Pero si Kekidot ay nandito rin. Sa lubong si Sanford. Andun yung mga evil quellers mula dito kay Carl TZ. Pero si Der may pinaplano Oh, para naka-ready lang din sila anytime kung anong gagawin na. By the way, si JP dito is on the chop suey build again. Hindi mo na nag-focus dun sa physical na defense kasi pwedeng pahirapan na lang nila yung Claude na tumaba, kaya din talaga nakafocus sila dun sa lane na yun. But James Banks ay magka-cut na minion wave. Sasalubungin yata pwede ng TLPH. Oo, surprising din yung naging choice doon ni James Banks. So, tinakot lang niya para mag-wings by wings. Magtago ng bagya doon sa may bandang wall. Pero si Kekidot ata ang unang bibigyan. Okay, ngayon lalapag yung Glorious Father. Yung sakit lang kagad dito ni Oheb. Kailangan umiska po dito ni Kekidot. Nagamit ng pilit yung kanyang ultimate, yung kanyang Tortoise Puissance. Pero ngayon, 7k pala si Oheb. ang laki ng gold, grabe. Oh, parang yung gold lead nila sa kanya mostly napunta kasi magkalapit yung gold nung dalawang junglers nung mage. So yung 3k gold lead nila is on the hands of
OHEB. At yun naman talaga yung goal ng ating mga teams, no, ay ma-funnel yung gold as Yep. much as possible sa kanilang gold laner. At mukhang gumagana ito para sa TLPH. Di pa naman lumulobo ang kanilang gold lead at si Kekidot ay nagbibigay pa rin naman ng napakagandang vision para sa AP Bren. Ipares mo pa dyan yung lantern dito ni Jobskirt. At mukhang magsisimula na nga ang pinakaunang Lord Dance para sa pinakaunang Lord. Uy, bawas ka agad dito yung ilan sa mga miyembro ng Team Liquid Philippines. Panther Eric mula kay Sanji. Uy, si Chobskirt ang pinupuntahan dito ni Sanford. Ayaw palapitin dun sa puder ng Lord. Si Nasundot! Kekilot naman, delikado ang kanyang buhay. Mamamatay nga ba? Makatakas, puligan naman from Sanford habang dun sa may Lord. Si Carlito pa rin makakuha nun there. Kailangan na lumayo pero hindi siya makakatakas sa mga bala. Mula kay Oheb. Atras muna din si Chobskirt na gamit. At na-force yung kanyang flicker. Iska pa muna ang AP Bren at ang nagwagi doon ay Team Liquid. Oh, grabe yung nagawa dito na law and order ni JP, kaya din hindi diretso agad. Even si Sanji naka-ready din with the stun, although nakuha siya doon kasi nalapitan din ng Claude. But definitely for TLPH, maganda kayo na nakakuha sila ng Lord. Tumataas yung stacks lalo, damage dealt. Yung shared mo na damage, sobrang taas. 4 yung nasa top damage dealt for this game. Oh wow. At grabe na rin yung mga retribution dito ni Carl TZ Yep. for the entire time. Biruin mo 3 turtles at yung Lord na rin. Lahat yun parang halos 50-50 kasi nakakapasok si James Pax. Pero retry pa rin ni Carl TZ yung nananaig. Sinusubukan nilang dumepensa. Kekidot ay nasasaktan na rin. Pero mukhang makakapagdepensa pa naman ng bahagya. May blessing pa naman. At aabot pa. Pero maliit na lang ang damage. Oo, napasabog din yung blessing dun sa may bandang itaas. Again, tinitingnan din ng Team Liquid Philippines yung composition ng AP Bren. Alam nila na may paglalagyan din pagka tumungo na sa mga mid part. Ngayon, nasa 10 minuto na tayo. Ito yung sinasabi ko kanina na aantayin at aabangan ni Shizu no, na umabot ng 10 minuto bago siya bago maramdaman yung kanyang damage. Pero kasi ayaw nang bigyan ng pagkakataon ng Team Liquid na makapwesto ng maganda to eh. Literal na tiis pogi jutsu. Yung Claude dito, aantayin nila na magkaroon ng item. Pero mukhang hindi pa nabibigyan ng chance. As you said, Shizu makakadepensa ng bagya pero kailangan na rin agad mag-BMI palayo. Ano kaya ang gagawin dito ng AP Bren? Ano pa ba ang natitirang win condition? Tama yung sa item, 3 core items normally, pero 2 pa lang dito. Ayun, na-build na niya. Oo. Yung sumakto na, nag-Wind of Nature siya dito, pang win chant niya. But yup, for AP Bren dito, magandang pasok lang ang pinakakailangan nila. Although kasi kailangan tamang target. Should be Oheb or Sanji kasi yung Sky Piercer na binabanggit natin, mahirap kapag the more na tumatagal ay hindi nabibigyan si Oheb. Oo, yung Sky Piercer din kapag unang kagat ay yung mga susunod, mas masakit na talaga lahat Yup. eh. At TLPH, patuloy lang naman, safe ang kanilang mga rotation. And it's surprising to me, no, sanay ako pag TLPH yung mga pinapanood natin kapag 6K lagpas na yung gold lead, nakatira na sa jungle ng kalaban. But this time, mukhang mas nagtitimpi sila. Oo, yung yung respeto din nila doon sa capacity ng hero composition of AP Bren ay nandoon. Oo, tsaka ramdam mo rin na ang Team Liquid Philippines ayaw din nila magpadalos-dalos eh. Again, masakit na si James Banks dito, si Shizu wala pang death. So ito yung kailangan nilang patayin na hindi nila mapatay-patay. Pero si Kekidot ay nandito, gulong-gulong lamang siya, Sobskirt, may ibit ata, meron ba siyang breaker? Yes, makakagamit ng Crimson Bacon. Pero titirahan na nga nila itong purple buff na ito na agaw. Panga ng Team Liquid Philippines, ito na yung paggutom. Ginugutom na nila yung mga bubuyog. At nag-retribution doon si Carl TZ. Pero mukhang okay lang naman yon dahil hindi naman agad nila sisimulan ng Lord. By the time na simulan nila ang Lord na to, ay may retry na rin si Carl. At mukhang may ibang binabalak ang TLPH. Alam kasi nila na yung pinaka magiging threat later on is Shizu. Tsaka so far, ganun talaga yung playstyle ni Shizu eh. Para magugulat na lang yung kalaban na grabe yung damage. 1-0-2 siya by the way for this game. Ayan, papasok yata. Okay, si Carlito kaagad ang inuna dito ng AP Bren. Makakatakas din. Sanji nagamit yung Predator Strike. Pero si Sanford ang nauna. Wow! Chobskirt with a kill. Ilapag yung Glory Spotway pero makakatakas ba siya? May flicker. Nauntog! Ayan na Nauntog si mula doon sa Oheb. flicker niya. Kaya naman si Kekidot yung mamamatay. Oheb, libreng hit lamang doon sa gilid. Grabe yung palitan. 2-for-1 na naging trade pero mukhang sisimula na nga ng TLPH ang Lord na ito. Oheb ang hawak, nandiyan naman ang sustain. Si Dera magbibigay ng vision para sa AP Bren pero mukhang binabagalan ng TLPH ang Lord na ito. By the way, si Oheb 3 kills na. Sakit na nung stacks. Okay, papasok. JP, nagamit kagad yung kanyang Revitalize. James Pangs ay nabitawan na kagad yung kanyang ultimate. Si Der na ngayon na magiging puntiran nila din nagamit yung Fire! Habang may nakakuha na naman. 4-0-2 na KDA, ladies and gentlemen.
dire-diretso lang ang cavalry. At mukhang libre na nga ang Lord na ito. Ginamit na rin ng Glorious Pathway. That's the Lord secured para dito sa TLPH. Their second Lord of the game. At kompleto ang kanilang objectives 14 minutes in. Oh, there's no stopping talaga sa isang Granger na sobrang nakapag-farm. 11k guys. Para dito sa game natin, grabe. mas mataas pa sa gold nung jungler ng AP Bren. Nakapag-Bleed of Despair na siya after nung tumagdag pa niyang kills. Na kompleto na niya yung item niya with 40 stacks sa kanyang Sky Piercer. So Lord dito for TLPH sa may top lane, kailangan makakuha kasi agad ng kill na, or kailangan talaga si OHB mabigyan ngayon. Ang hirap lapitan. Tingnan natin kung makakalapit nga ba ang AP Bren. Respectable na rin ang damage ni Shizo. A 4-item power spike para dito sa Claude. Kaya naman dedepensa sa may bandang itaas ang AP Bren. No big engage just yet, pero yan na si Chopskirt ang kanilang uunahin. And ang Federation nagamit, marami mga ultimates na nabitawan Ayun na na! pero si Shizu ay mamamatay! Oheb! At ngayon ay nakabawi din naman dito ang AP Bren. JP dito nagamit na agad yung kanyang revitalize. Kailangan lang dumipensa dito ng AP Bren. Pasok kayo si Carlito. Wow! Kakayanin ba yung damage? Si Chomskirt ay namatay mula dito kay Sanford. Dediretso sila dito sa torre sa gitna at most likely mapabasag nila ito. Pero si James Max hindi sumusuko. Kailangan niya maklirin mga yung burst mula kay James Max. Ito ba isa sa mga moves niya? Kaya lang na-counter maneuver sila dito ng Team Liquid Philippines at ubos ang AP Bren. Game number 1 ay mapupunta sa Cavalry. Good effort mula sa AP Bren para dumepensa pero hindi sapat para matinag ang TLPH as they take game number 1. Ano yun, pure veterancy dun sa last na team fight. Akala natin makakapalag si James Banks pero lagi kasi nakaabang.